Sabi ko nga sa post sa Facebook, maaaring ikaw ay dinaya na lamangan ng mga tao. At ang kala nila, ikaw ay naisahan nila. Maraming ganun di ba? Kayari, pinautang mo. Kasi naman, tandaan nyo, maging maingat din kayo. Ang sasabihin ko po sa inyo, kapag may nangungutang sa inyo, kayari nangungutang ng 100,000, 10,000, kung alam mo naman sa sarili mo, na hindi kaya ng tao, o kahit kaya ng tao, para hindi kayo magkatampuhan, bigyan mo na lang ng 5,000. At least wala ka pang sakit sa ulo. Hindi siya makakasumbar tayo, hindi mo siya tinulungan kasi binigyan mo siya. Wala magbibigay sa kanya ng ganung kalaki. Kailangan be wise as a serpent and be big as a dove. Kailangan meron tayong wisdom. My people perish because of lack of knowledge. And without vision, my people perish. Both ways. Kailangan nakikita mo na yung mangyayari. Kaya bilang pastor, kailangan, 7. Alam mo na yung mga posible na mangyari, kaya ito yung dinadalangin mo na sa Panginoon. Hindi lamang option 1 o option B. Kundi alam mo, yung mga itinisiwalat ng Panginoon, kaya kailangan mo na matindi pag-ipag sa Panginoon. Maaaring alamangan ka ng mga tao at iniisip na ikaw yung isa nila. Pero ang katotohanan, sabi ko sa Facebook, ewan ko bakit nasabi ko yun, wala naman ng loko sa akin. Pero baka may mga tao nakaka-relate doon. Pero tandaan mo, yung mga tao ng loko sa'yo na akala nila ay mga naman ito, ipauto sa akin. Eh mapawid ka lang talaga. Pero lagi mong tatandaan, yung mga nanloko sa'yo, nanlamang sa'yo, nag-ito sa'yo, ginulangan ka. Sabihin mo na yung mga salitang pwedeng isabihin mo na hindi magaganda. Pero hindi ibig sabihin na sinusumpa mo sila. Yung mga ginawa nila sa'yo. Pero tandaan mo, sinuhukay nila yung sariling kasiraan nila sa panluloko nila sa'yo. I remember several years ago, way back 2018-2017, merong isang taga-subdivision namin na nagbabantay ng court. Na kapag nakikita namin, nagtitinda siya ng fishball, side din ng court, nagbabantay doon. Dahil nabili ka ng fishball, minsan yung supply sa kanya na minsan pag may mga gamit na extra or kung ano man, may mga pagkakataon na binibigyan namin. Nagkaroon kami nila pastor kaya nagkasama ng mga taga-big niya ng basketball. Kasi mahilig din po mag-basketball before. 2018, nagpailaw kami. So 2 hours, syempre marami kami. Nasa 15 kami or 13, parang gano'n. So syempre may mga staff. So nagpailaw kami. Eh dahil lasing yung tinatawag na may hawak na nagpapailaw ng court. Tingnan niyo lang po yung kwento. Tingnan niyo yung tinatawag na lesson. Eh yung mga nalalamang sa'yo, hinuhukay niyo yung sariling kasira nila. Pero huwag kang matutuwa sa kasira nila. Salit maabagta. Dahil hindi naman ikaw ang niloko nila, kundi niloko nila ang Panginoon at hindi sila makakapagpo sa Panginoon. Ang sabi nga ni David, where can I hide from your presence, O God? So nagpailaw kami, 2 hours na aming schedule sa basketball, wala kaming dalang cellphone, wala kaming dalang relo, dahil syempre baka mamaya may makasalito sa court, open yung court eh. So iniwan namin dito sa bahay nila Bishop yung gamit namin, yung gamit nila, mga cellphone nila. Naglalaro pa lamang kami, sabi, time's up na raw, eh kala namin okay na, wala kami relo, wala naman relo dito sa court eh. Pag-uwi namin dito sa bahay, bayad yung 2 oras, yung pala 1 oras pala kami nakakalaro. Another thing, ganun ulit.